Meron tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng PAR at huling nakita yan sa layong 755 kilometers silangan ng Davao City. At kasalukuyan ngayong kanyang trough, nagdudulot na po ito ng mga pagulan sa silangang bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. Based po sa ating analysis ngayong umaga ay naka-red na po tayo. Ang ibig sabihin po niya ay mataas na ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo within the next 24 hours. At sakaling mabuo ito bilang isang bagyo ay bibigyan po natin ito ng local name na Bagyong Ada. Ito po kung sakali ang magiging unang bagyo natin ngayong taon. Generally ay northwestward o pahilagang kanluran ang kanya magiging pagkilos sa araw na ito. So ine-expect po talaga natin ang paglapit nito sa ating kalupaan. At based na rin po sa ating forecast, posible po na by Friday o Saturday ang pinakamalapit na proximity nito sa ating landmass. So dalawang senaryo po ang posible dito na nakikita natin. Possible po na ang close approach niya by Friday or Saturday dito sa silangang bahagi ng Visayas or Eastern Visayas and eventually po ay mag-recurve po siya o kaya naman ay posible nga din ang landfall scenario kung kaya't patuloy tayong mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa dahil since low pressure area pa lang po ito at medyo may kalayuan pa, meron pa rin po tayong kinoconsider na uncertainties. At sakaling may maging bagyo po ito, agad-agad po tayong magtataas ng tropical cyclone wind signal, lalong-lalo na po dito sa silangang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Kaya patuloy na mag-antabay sa magiging update at magiging progress nitong weather disturbance mula po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Samantala yung northeast monsoon ay patuloy na nakakaapekto sa Hilagang Luzon at nagdudulot pa rin huyan ng mga pag-ulan doon maging ang malamig na panahon.